Sinabi po ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 6 na huwag tayong mag-aalala sa buhay na ito. Oo nga, 'di ba? Pero mga tao siyempre nag-aalala yan na anong kakainin ko? Ako'y walang tinapos. May kakayanan tayong mabuhay. Kahit tayo walang tinapos, maging mabait ka lang, may tatanggap sa'yo ng trabaho, maging honest ka. Ikaw naman ay may pinag-aralan, wala ngayong trabaho, maghanap ka ng ikabubuhay. Magtinda-tinda, sabi na lang natin sa Pilipinas medyo hindi naman nakakahiya, pero 'di ba? Masyadong mababa ang antas ng kabuhayan na makikita. Magtinda ka ng turon, magluto-luto ka, maganda rin ang income. Tingnan mo yung mga nagtitinda sa mga kapalengkehan. Diba? Nagtitinda sila half day na makakanin, nabubuhay naman sila. Nagbabarbecue yung iba sa kanto-kanto. Oo, pero ayoko ng ganyan. Gusto ko mataas na uri ng trabaho. Ako ay nag-graduate. So, ang tao, kailangan kasi na ikabubuhay, gustong tulungan ng anak, gustong tulungan ang pamilya, gustong umangat ang buhay, magkaroon ng magandang bahay, magandang sasakyan, maibigay lahat ng pangangailangan sa mga anak. Wala namang masama doon. Pero kung hindi mo kaya yun, masama din ba? Malulungkot, iiyak? No, ang pinakamahalaga sana yung kondisyon ng ating mentality, ng ating isip. Ano ba yung higit na mahalaga? Sa paningin ng Diyos, ang hirap Nalalayo tayo sa pinagagawa ng Diyos. Ang gusto natin, laging gustong gawin ang gusto natin. Oo, alam natin na kailangan nyo yan. Alam natin na pangunahin basic needs, diba? Sa Maslow's hierarchy of needs. Food, clothing, shelter, yung damit, pagkain, tirahan. Yung iba wala naman tirahan, nakikitira lang, di ba? Parang kalulungkot sa Pilipinas, sa ilalim ng tulay, sa saang barong-barong, private. Yung ibang mga mahirap nandun sa mga palengke, plaza, wala silang tirahan. Parang si Lazaro na kinikwento ni Jesus Christ na napunta sa langit. Yung mayaman naman, pagkayaman-yaman, di naman nakatupad sa nais ng Diyos, nasa Hades, nasa impyerno. Alam mo, yung mga pangailangan ng tao, yan ang sagabal. Oo, sabihin na natin, kailangan natin yan. Pero sagabal sa pinagagawa ng Diyos. Masakit din sa Diyos dahil nilikha niya tayo, binigyan ng buhay, masyado tayong mapangarapin na maganda sa buhay natin. Yung iba luho na Alam nyo, yung anything beyond sa pagkain natin, luho yan Beyond sa pananamit, luho yan Kahit nga yung tirahan, kahit nga wala kang tirahan, may matitirhan ka pa rin naman, di ba? Huwag lang sa kahon, na hihingi ka ng kahon. Pwede rin pulubi, hingi ka ng kahon na malaki. Pang Durabox o pang rep, hingin mo. Paggabi, doon ka matutulog. Mo, di ba? Bagamat hindi ka makakahilata, ihiga mo, di ba? Pero mahirap, kumbaga, parang magkakaroon ka ng awa sa sarili mo. Pero hindi yun ang higit na mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, nagagawa mo ba yung tungkulin mo sa Kanya? Diba sabi ng Diyos, mo yung damo, bulaklak sa parang, ibon, di ba? Wala naman silang imbakan, di nagtatanim, pero nakakakain. Alam niyo, magtiwala lang talaga sa Diyos at ipoprovide niya pangailangan. The more ka natututong umasa, manalangin sa Kanya ng pangailangan mo, wag yung luho. Ibibigay niya. Pero kung luho na yan, gumagawa na ang tao ng mga devices ng pamamaraan paano niya makukuha yung luho niya. Sukdulang mapabayaan yung anak, maiwanan ang anak. Sukdulang maiwanan ang pamilya at magkawasak-wasak. Gusto pa ba ng Diyos yun? Hindi na ho. Matukso na tayo sa paghiwalay ng pagtatrabaho ng mag-asawa o ng mga magulang. Diba? Anong nangyari na napalungi, natukso, na nakipagrelasyon, nainip, na bagot, no? Na
na naghanap ng sex, 'di ba? Ang daming ganyan. Pero kaya yan ho kasi ingat tayo sa paghanap ng luho ng sobra. Pero ang pangako ng Diyos, yung kailangan nyo, ipoprovide niya. Kaya yung tao misa ayaw pasako sa Diyos. Dahil ang bibigay lang ng Diyos, basic needs, pagagawin ka pa niya ng gusto niyang gawin sa pag-aakay, pagliligtas ng tao sa kasalanan, at saka obligado kang isuko ang buhay mo sa Kanya, lahat-lahat. Hoy, ayaw ng tao yun. Biruin mo, pakialaman na ng Diyos yung buhay mong gusto mo. Pakialaman na nung lingkod o isang mag-aalagad na gusto kang turuang mag-alagad at maggamit ng Diyos sa tama. Ayaw mo. Kaya nga ang mga tao naghahanap ng mga simbahan o grupo na yung ayon dun sa kagustuhan nila, yung pinangangaral, yung hindi sila mapakikialamanan. Ayaw nila sa Diyos. Yung gusto lang nilang pinakamagaan na tasking trabaho sa Diyos, yun ang hahanapin nilang grupo na konti lang pinagagawa sa kanila. Yung hindi mapapakialamanan yung talagang ginagawa nila na ikinasisiya. So, hindi natin ikinasisiya talaga yung pagtupad sa nais ng Diyos. So, yun lamang katotohanan. Pero, oo, kailangan talaga natin ng pagkain. Nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Sabi na yung iba. Pero alam niyo ang Diyos, so itry niyo ang Diyos na maging tapat ka. Hindi ka niya pagkukulangin. What a privilege to carry everything to God in prayer. Sabi ng hymno na, what a friend we have in Jesus. Hindi lang kasi natin kilala ang Diyos, ni ayaw nating subukang kaibiganin siya. O para matikman natin yung mga surprises niya, miracles niya, pagpapala, yung kanyang gabay. Kaya maraming tao inuna yung mga paano kukunin ang gusto nung hindi maibigay, nagagalit sa Diyos, nagagalit sa kapwa, nagkaguntog gulo-gulo, nagkalintik-lintik ang buhay, di ba? Nagkautang-utang, hinahunting, nagtatago, naging peste sa mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, di ba? Sa iba't ibang naghahanap sa kanya. Kagagawa natin yun nagluho tayo ng todo, hindi natin pinrioridad yung Diyos na ang Diyos bibigyan kanya ng kapayapaan. Yun ang pamalit niya sa kawalan mo. Bibigyan kanya ng presensya, kakausapin kanya, may kaibigan ka. Yan ang pamalit niya sa luho mo. Kaso ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyang Diyos na kinakausap ako. Ayoko ng ganyang kapayapaan niya. Ang gusto ko yung makuha ko lahat ng gusto ko. Yes, totoo. Kasi tayo sa mundo ito makikipag contest tayo sa kabats, kaibigan, sa kababaryo, kababayan na kailangan may naunlad, may naabot. Ang tanong, may naabot ka ba sa Diyos? Hindi yung naabot mo sa buhay mo. Sikat ka nga, nakuha mo yung sasakyan, nakuha mo yung bahay. After that, meron ka ng bahay, may pagyayabang ka pag Christmas, pag may okasyon, pag mayroong piyesta, may a-attend sa bahay mo, mayroon ka ma-invite, may maganda kang sala, may maganda kang buhay, sasakyan. Yes, after that, kumusta? Laging naiiwanan ang Diyos, maiisip mo, ano bang ginawa ko sa Diyos? Nagawa ko hanggang and more, panibago na naman pangarapin, panibagong paghahanap ng pera. Nagagawa mo pa ba yung pinagagawa ng Diyos? Tapos pag mamamatay tayo, sabihin, doon tayo magkakasandamakmak na pagsisisi. Paano hindi mo nagawa? Hindi ka nga pumatay, pero nagawa mo ba kalooban niya? Alam yung kasalanan sa Diyos na matindi, yung hindi pagsunod sa Kanya. Kaya nagagalit ang Diyos Hindi lamang sa paggawa ng kasamaan ng tao, kundi sa hindi paggawa ng tao sa pinagagawa ng Diyos. Tayo ng mga tao, ang babaw ng isip natin. Ang sinasaksak natin sa isip natin na okay lang yan, maintindihan ng Diyos yan, malawak pang unawa niyan. Hindi, sinasaktan natin ng Diyos sa hindi pagsunod. Yung hindi pagsunod, pag-obey, hindi pagtitiwala, trust and obey. Di ba may katang, when we walk with the Lord in the light of His Word. Kumbaga yung kinakailangan tayo hanggang sumunod. Kasalanan sa Diyos ang hindi pagsunod. Kala natin walang hindi kasalanan yun. Kala natin ang kasalanan pagpatay lang. Matinding kasalanan sa Diyos ang pagsuway, ang hindi pagsunod, ang hindi pagpapasakop. Hindi maliligtas. Antindi tinatakot ko ba kayo? Hindi ko kayo tinatakot. Yan ang puso ng Diyos. Kaya wag tayong iiyak-iyak pag nasa impyerno na tayo at hindi nga tayo pumatay, hindi tayo nagnakaw, pero nilimot natin ang gawain ng Diyos. Hindi natin tinupad ang nais niya.
Diba, sino bang papasok sa langit? Sabi ng banta ni Kristo, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang tumutupad. Yes, hindi lamang yung hindi nagkakasala, kundi yung hindi tumutupad, di pasok sa langit yan. Ang daming pinagagawa ng Diyos. Mag-akay, magligtas, maging patuto, isuko buhay, tumalikod sa kasalanan, maging asin ilaw, maging tagapagpalakas ng mga nanghina, ng mga tinisod, maging tagapaglaban ng Diyos, warrior ng Diyos laban sa mga maninisod, sa mga pasaway, sa mga taong kaaway talaga ni Kristo, ng gospel, no? Mga taong ipokrito, tagapaglaban ka niya, kaso wala kang panahon. Wala kang ang panahon na ipakilala si Kristo dahil hindi mo pa nga kilala. Kung kilalang kilala mo ang Diyos, kung talagang kilala mo siya, hindi lamang yung nakasulat sa Biblia o pinangangaral ng mga mangangaral sa mga pulpito. Kung kilala mo siya talaga, talagang ipapakilala mo sila sa ibang tao, sa mga kaibigan mo na nasa kasalanan, nasa kahinaan ng pamumuhay, wala pang relasyon o nasa nanghina, kikwento mo yan very attentive ka very sensitive ka sa mga taong pinatutulungan ng Diyos Pero dahil wala kang ang Diyos, pagdating mo sa opisina mo, sa tagal mo na dyan, sa tagal mo na rin nagsisimba, pa kanta-kanta pa exhort pa Sunday school pa Pagdating naman sa dapat mong makita ka doon, dapat kang mag-ilaw, hindi ka nag-iilaw, ang tagal mo na. Pero kagaling pagdating nasa simbahan, pakanta-kanta, song leader, mga ngaral pa. Pero peste kung minsan pagdating labas sa mga simbahan ng putrag ng church, peste sa mga trabaho. Sorry malalim yun Talagang peste talaga. Talagang tisod, talagang hindi mo paniniwalaan, lalong itatakwil nila ang paniniwala kay Kristo because sa pagiging makadiyos kuno mo. Diba? Alam nyo, pasensyahan, sabi ng Panginoon. Hindi niya kikilalanin yung hindi tumutupad. Kahit di ka pa pumatay, hindi ka pa nag-corrupt, hindi ka tumupad. Isa yan. Tandaan nyo, dalawa yan. Yung hindi lumayo sa kasalanan. Nagtuloy. Yung hindi nagtuwid ng mga buhay nila, hindi punta ng langit yan. Impyerno yan. Yung hindi tumupad sa kalooban ng Diyos, yung pinagagawa niyang marami, papasakop ka, di ka naman pala tunay. Di ka pa talaga tatalikod, di ka pa tunay na magsisisi, di ka tunay na susunod. Papasakop ka pa, di nakasira. Pero salamat, maraming mga tao din na ayaw na lang pumasok. Dahil alam nila babaguhin sila ng Diyos Ikukorek sila Kaya ayaw muna nila, sabi nila. May mga kaibigan ako na gano'n Hindi pa sila handang itapon ng kasalanan. Yes, ayaw rin nila maging panira sa pangalan ni Kristo. Yes, sa akin nangyari na rin yung ganyan kumbaga na ayokong paabala, diba? Pero ayoko na lang magpakilala, diba? Pero ang masiste yung nagpapakilala pa tapos nakikita ang kasalanan, nakikita ang paninira nila sa gawain ng Diyos. Karumal-dumal rapist ka pa, manyakis ka pa, bantay sa lakay ka pa, magnanakaw ka pa, tisod ka pa sa mga eskwelahan, tisod ka pa sa mga kamunisipyuhan Alam nyo, huwag niyong babuyin yung aral ni Kristo, yung salita niya, yung pinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga tunay na alagad na may espiritu. Huwag niyong babuyin ang kayong mga huwad. May kalalagyan kayo, kung hindi impyerno. Impyernong sigurado yan. Sinasabi yan ng Biblia Aral ni Kristo yan Sige. Hindi mali yung mga pangangaral na hindi maintindihan ng Diyos, malaki ang pagmamahal ng Diyos, hindi basta kami ay mabuti kang tao, di mo ginagawa yung nais ng Diyos, so palpaling kakayanan ng Diyos kasi may maling aral, yun nga yung maling aral sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon eto kasi alam ko kailangan nyo yan, pero unahin nyo muna ang kaharian ko, yung pagtupad sa kaharian ko, yung gusto ng kaharian ko, yung gusto kong pagharian kayo, yung gusto kong makita sa buhay ninyo, yung paghahari ko na makita ng ibang tao, ganapin ninyo yung nais ng kaharian ko. Pagharian kayo, unahin nyo muna ang aking seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung katuwiran, kailangan makita sa inyo yung
nais ng Diyos. At ang lahat ng pangailangan nyo, ibibigay ko na lamang sa inyo. Yes, subukan nyo. Test me into this. Hindi ayaw subukan ng tao. Walang tiwala sa Diyos. Walang pananampalataya talaga. May pananampalataya. Bingaw-bingaw. May pananampalataya pero kulang-kulang. Hindi genuine. Hindi pure gold. Dahil kung pure gold yan, alam mo nang gawin yung tungkulin mo. Pag sinasaway ka sa mali mo, alam mo nang mali yan. Mayayabang pa. Di kaya nga, talagang pinarurusahan ng Diyos. Huwag niyong akalain na ang Diyos natin ay just sino si ano lang, ang Diyos natin ay ganun lang, hindi ho. Holy ang God. Maraming time na siya nagparusa, maraming time na siya nagbabala, nangusap na sa iba't ibang kapamaraanan hanggang sa huling panahon sa Hebreo 11:1, na kay Yesu Kristo. Pero ang tao laging ayaw pa rin niya. Okay? Bahala kayo. Ibang aral ni Kristo, iba yung aral-aralan ng mga pastor-pastoran o mga lingkod-lingkuran o miniministruhan o mga simba-simbahan kuno. Iba yung tunay na aral ng tunay na alagad. Tunay na taga-alagad ni Kristo. Iba ang buhay nila, iba yung buhay ng makamundo. Kaya tingnan si John the Baptist, ano yung buhay niya. Hindi ko naman sinasabing maging ganun kayo. Yung iba naman pinaunlad ng Diyos, pero hindi nakikita mo, hindi sila makamundo. Yung yaman nila, tulong sa mga nangangailangan. Hindi pagpapayaman. Hindi sila yung nakawin mo yung kamatis nila, bariling ka. Hindi mo yung pagnasaan yung mga property ng ibang git-gitin mo. Kailangan mo nang umalis, hindi ka pa aalis. Kinakamkam mo. Nasa iyo pa yung mga kapapilan. Ang daming mga ganun Makamundo ganid na Kristiyano kuno. Nako, nakakatakot yan. Dahil saglit lang ang buhay natin sa mundo, isang aksidente ka lang, isang high blood, isang tisod, isang madulas ka lang, isang lang makagat ka, isang ng aso o ahas, isa lamang aksidente, isang misteryosang sakit, patay ka. Naganap mo, wow, forever ka na sa impyerno or forever sa langit kung nakaganap ka. Well, idagdag ko na rin, marami kasing mga magulang din, di ba? Yan din ang pinagkaabalahan nila, yung mga pagkain, yung pag-aasawa na responsibilidad sa pamilya, anak, asawa, bahay, magandang buhay. Pero hindi nagawa yung pinagagawa ng Diyos, di ba? Tapos nagkaroon anong na-develop nilang mga anak? Anak ng mga suwail, kung paano sila suwail sa Diyos. Suwail, mas suwail pa mga anak. Rebelde, lapastangan sa magulang nila. Walang ipinakilalang Diyos, walang nakitang Diyos sa mga magulang nila. Di yun, anong nangyari? Winasak pa yung pamilya. So, anong nangyari? Yung mga anak, wala nang gumabay. Salamat na lang yung iba na nagagabayan ng anak nila sa tamang takot sa Diyos. Tumuwid sila. Di ba? Kasi sa buhay na ito, pakialam ng Diyos kung ikaw ay pakialam, huwag nyo na intindihin ko, ligtas pa yung magulang niyo. Kung ayaw, pasaway talaga. Kayo ng anak na tinatawag ko. Na biktima ng mga magulang ninyo sa hindi pag-akay sa Diyos ng tama, ay kayo ay sumuko na sa akin, sabi ng Panginoon, at iwanan mga kayo ay mayroong Diyos na talagang kakalinga. Ako yun. Pero kung mga magulang naman, alam mo nang yung mga anak niyo may nalalayo at nawala na, hindi mo prioridad, ibalik mo, magsisi ka at makipag-reconcile, ituwid upang sila ay matawid ang buhay. Yung mga, ang dami nga mga nakulong pa, yung iba hindi na inimik ang magulang because may kasalanan ng magulang. Diba? Kanyo ang kaligtasan kay maiwanan ng asawa mo, kay maiwanan ng anak mo, sa kabila ng pag-aakay mo, gusto nila ang kademonyuhan, gusto nila ang kasalanan, gusto nila ang impyerno, bahala sila. Pero pag magulang ka at hindi mo inakay ang anak mo, hindi mo tinuwid ang sarili mo, hindi mo yan maaakay. Pero kung tumuwid ka sa Diyos at akay mo sila sa tamang panahon at naakay mo pabalik dahil nakita ang tunay na pagbabago sa iyong relasyon mo sa Diyos, babalik yan. Pero kung huwad ka, hindi mo yan. Lalong magwawala yan. Dami kong alam, mga naglilingkod pa sa iglesia. Tapos sisimpan nila yung jablo, malakas lang, kaya yung anak ko ay bumukangkang, kaya yung mga anak ko ay naging kriminal o magnanakaw o korap. Actually, it's your fault as parent, kaya mabigat ang binibigay na responsibilidad ng Diyos sa mga magulang. Akayin sila sa tamang landas para pagtanda nila, hindi sila haragan, magnanakaw, korap, hindi sila immoral. Nasa pagmamagulang yan. Kaya nga,
kwintas mo aral ng Diyos, ipulseras mo, ilagay mo sa gate, sa tarangkahan, sa pintuan, sa bintana, bago kumain matulog, habang naglalakad. Sinishare mo, talagang pinatutuhanan mo sa buhay mo, tinetrain mo sila ng tamang relasyon at paglago. Hindi yung bigyan mo lang ng pera, padaluhin mo ng gawain. No, we will train them. Kung tayong magulang hindi pa train sa Diyos, ayaw tating sumuko sa Diyos, yung anak mo pa kayang susuko, tsaka ka maghahanap ng mag-aakay ng matuwid dyan. Ay, naku, pag uwi naman ng anak mo, ang gulo ng buhay sa bahay, ang awayan, ang mga bunganga, ang panloloko ng kapwa nakikita ng anak. Ay, di yung anak mo, i-adapt niya. Bulok pala itong aking magulang pinapupunta lamang ako dahil ako raw may mali. Yung pala magulang may mali. Maraming ganyan tayong alam na pinaakay yung mga anak. Yung pala magulang naman ang mabisyo sa bahay, mabisyo sa lugar. Kaya hindi magkasundo ng magulang. Sabi ko, dapat kayong magulang muna ang dapat makakilalang tunay sa Diyos at sumunod ng tunay sa Diyos upang ang mga anak nyo magsisunod dahil at magkaroon ng galang sa inyo kasi may Diyos kayo. Kung wala kayong Diyos, bastusin lang na kayo niyan. Maski sabi mo, galang mo ako yung magulang. Kung kayo nga hindi kagalang-galang, ang paggalang ay nakukuha sa pamumuhay ng tama at pagmamahal ng tama sa kanila. Kung binasura mo ang pagiging magulang mo, di mga anak mo ay ang tingin sa iyo ay basura. Paano mo hakayin? Sabi brother, sa mga anak ko, nasa kasalanan na lahat. Ano bang ginawa ninyo? Panay kayo hanap buhay. Hindi nyo yung hanap ng buhay sa langit ang itinuro sa anak, yung katuwiran at pagsunod sa Diyos at pagiging mabuting anak. Paano? Makamundo. Madali lang malaman yan Marami tayong mga alam na kwentong ganyan. Mga ina matutuwid, yung ama ay talagang makamundo, yung mga anak makamundo. Diba? Yun ang system ng mga maling pag-aasawa na ang pinili mo ay mga makamundo. Mga Kristiyano kuno, mabababaw. Diba? Ayaw magpalalim, hindi pa sakop sa Diyos, hindi pa akay sa matutuwid na lingkod ng Diyos. Gusto niya bulok na mag-aakay. Di nangyari. Yung mga anak nila, ganun din. Kaya mahirap ang mamili. Marami na nagkamali sa mga ganyan. Aakayin ko sa Panginoon. Hindi mo na akay. Sila naging daan ng ikinabagsak ng pamilya. Sila naging daan ng ikinabagsak ng spiritualidad ng mga anak. Di pa impyerno. Yes, aral ni Kristo yan Huwag mo sasabihin hindi nga nangre-rape ang anak mo pero hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos, hindi nagpasakop sa Diyos. Mabait nga siya sa mundong ito pero sa Diyos hindi siya kilala. Walang relasyon, di ba? Yan ang tandaan ninyo, mga magulang. Kaya dumami ang mga kasalanan sa mundo dahil sa mga makasalanan magulang. Dahil bakit maraming hindi pasakop sa Diyos sa mga anak? Dahil sa mga magulang na dapat tinupad nila ang pagpapasakop sa Diyos at ang pagtuturo sa mga anak. Hindi nakatupad Kaya mas marami ang makasalanan. Kaya dumadami ang makasalanan. At ina-expect ng Diyos yan in the last days. Rebellious sila. Why? Kasi rebellious sa Diyos sa mga magulang. Rebellious din ang mga anak sa magulang. Rebellious din ang anak sa Diyos. Kaya alam nyo, kung mali ang pagpapatakbo ng pera o ng buhay sa pamilya at hindi Diyos ang nanguna sa pera, sa pag-aasawa, sa hanap buhay, sa accomplishment, sa career, sa trabaho, makikita mo magre-reflect yan sa magulang. Kaya kailangan mapagbantay ang magulang, hindi mapagtiwala sa dyablo. Do not give the devil a foothold sa mga anak natin. Huwag nating ipakagat sa dyablo yan. Maging mapagbantay tayo magulang, mapanalangin at maging patutuo sa mga anak. Yun, upang makita nila na matutuloy silang umasa sa Diyos at hindi makamundo katulad ng ibang mga magulang na walang Diyos, makasalanan, gumagawa ng kasalanan, magkaroon lang ng magandang bahay, magnakaw na ng mga ibakal, ang mga pwedeng ilagay sa bahay, magkurap na, magpayaman para maging sikat, para maging kumpleto. Hindi kailangan ng Diyos yan. Aanin mong kayamanan mo kung pupunta ka ng impyerno, sabi ng Diyos. Wala ang buhay ng tao sa kanyang yaman o tinatangkilik. Nandyan yan sa pagrelasyon sa Diyos, pagtupad sa kalooban ng Diyos, pagtitiwala sa Diyos. Yan, nalulugod ang Diyos. Kaya kahit mahirap kang mamatay, subalit sagana ka sa paggawa sa nais ng Diyos at pagsunod at pagmamahal ng tunay sa Diyos. At anak ka niya talaga, langit ka, ipaparada ka ng anghel katulad kay Lazaro. Hindi mo pwedeng ipagyabang ang yaman mo. Kung hindi nagagamit ang bahay mo, ang pera mo, ang sasakyan mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos, hindi kaluwalhatian mo. Hindi yabang mo.
ha? Hindi magagamit sa pag-akin ng kaluluwa at pagliligtas at pagiging patutuo sa mga pamilya, sa ibang tao, sa lipunan, sa mga unbeliever o useless ang buhay sa mundo. Yes, hindi ka nakatupad, hindi ka at diretso yan sa impyerno.